Good morning everyone, good morning. Welcome to my vlog. So, ang gagawin natin for today's video ay kailangan or kinahanglan nating tapusin tong ginawa natin kahapon. So, kahapon ay nagtanim tayo pero hindi natapos yung kamote. So, ngayon may nakuha na akong talbos na kailangan natin itanim. Pero, before that guys, mga ka-farm, kailangan pa nating isusort or itong nakuha ko. Kasi doon ko sa isang farm ko na maliit, farm na maliit. O, tingnan nyo mga ka-farm. Actually, mayroon na ako na naihandang pangtanim. Ganyan lang kahaba mga ka-farm yung sa kamote tops, yung talbos. Yun lang ang kailangan natin na kahaba ang itatanim natin mga ka-farm. So, kailangan natin ito dahil dalawa ang activity ko ngayon na kailangan talagang matapos dahil hindi to pwedeng hindi to tapusin. So, ito, let's continue mga ka-farm. Gagawin ko muna bago tayo magtatanim ng kamote or magtanim ng kamote. Meron akong gagawin muna sorting to mga ka-farm. Yung maliit, bisa ka ng kadakon niya o height sa luya or ginger. So, ganito mga ka-farm, newly sprout o yung sa gilid. So, di na natin yan biakin. So, dahil mayroon na akong natanim kahapon, hindi ko lang na record mga ka-farm, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan ganyan na yan. Yung nakalinya na yan. Kahapon ko yan na activity pagkatapos yung kasi yung tinaniman ko ng kamote is sobrang init na. So, nandito ako sa shaded areas. Hindi naman masyado shaded yung area ko mga ka-farm. So, tingnan nyo mga ka-farm. Malinis na yung sibuyas dahon ko mga ka-farm. So, dito balik tayo mga ka-farm. Dito tayo magsusort. Isosort natin to mga ka-farm. Dahil kailangan itong isusort at tanggalan yung mga nabubulok dahil ito na ang resulta. Doon sa kabilang farm na maliit, doon ko to kinuha dahil ito naka-ready to lahat mga ka-farm. May guna ito. Diyan, tapos may pruning shear. Dahil ito na transfer ko dito, gusto ko dito sila kasi may naihanda na akong plot. So kailangan natin tanggalin tong mga buto para mag-sprout ulit. So, kailangan makakuha na rin tayo ng ganito mga ka-farm. Pwede niyo yan i-transfer. Pagkatapos, pag i-transfer na natin doon, pag natanim na natin, tanggalin na natin kasi mayroon pang mga mata na natira dito. At saka, pwede pala ito makuna ng another planting material. So, saha ba? Katulad nito mga ka-farm, pwede na to at mabubuhay na to. Kasi maliit lang yung naka-attach sa main, anong tawag dito? Laman. Unod. So, ito pwede. Tapos, pag puro ganito na mga ka-farm, i-separate ko ito, itatanim sa ibang plot. Kasi, alam nyo, ay pwede ito mag-competition. Compete to sila sa height. So, yung maliit, yun. Yung maliit talaga. Yan, katulad nito mga ka-farm. Isisiparit ko yan sa magkaparihong laki. At size pala. Height, size, ganyan. So, kahit ganito lang na trabaho mga ka-farm, magkukonsume din ito ng oras. So, pagkatapos ito magsusort, ay mag-continue akong magtanim ng kamote. So, mahirap mag-separate kapag ganito na. Or magsasort. Itong sa ilalim, pwede na itong hindi tanggalin mga ka-farm. Pero kung kusa lang na natatanggal, pwede rin. Kasi tingnan nyo, may mga ugat na dito sa ilalim. Diba? Yan? Kasi may mga mata na sa gilid-gilid. So, posible may potential na ito na lalaki at lalago. Kung depende pa rin sa pag-aalaga niyo mga ka-farm. Di ba? Kung
lalo na ni host mga kaparm. Wala nang alaga sa mukha, di ba? Oh, tingnan nyo, marami ng ano, ang tawag diyan, bigots. Bigots na, bigots. Bigoti. Bigotihon, bongoton. Yan, ganyan lang. Tapos ito, pwede pa to, or kung wala na ang mata, ay pwede pa rin to gawing ano, panglamas. Yan, kasimple lang. Simple living in the Philippines. So, DIY always mga ka-farm. If you are a farmer, you need to do something. You need to do something better. Something better, di ba? Para di na maging issue sa inyo yung rice. Alam nyo, kadalasan kasi ngayon sa social media is the biggest issue or number one issues in this month or lagi a few months, rice issue talaga. So for me mga ka-farm, that is not a big deal as being a farmer. That is not a big deal for me. Kasi pwede kong, kahit walang rice, pwede kong kakain ng saba, saging, at saka alam nyo mga ka-farm, kapag matyaga ka lang na magtanim ng kahit ano-ano man lang sa inyong paligid, ay hindi yan issue yung pagmahal ng rice. Iba tayo magdidepende pa maghanap ng rice. Kung mahal, hindi na tayo bibili. So kakain tayo ibang opsyon. At saka alam niyo mga ka-farm, wag nating mai-stress lang yung ibang tao. Tapos kawawa naman yung government na yung government na puro sisi na lang lahat sa kanila. Sino man lang na nakaupo dyan ay ano man lang, walang pagbabago. At wag lang nating isisi na after magkaupo, bababa diretso. Kapag bababa yung price ng siyempre kami katulad namin mga rice farmer, siyempre bababa rin ang presyo sa bilihan ng tawag dyan, fresh harvest rice. So, kapag bababa na sa 20 per kilograms ang bigas, so kawawa naman kaming mga rice farmer na bilihin na lang siguro yan sa 5 kilos fresh harvest. So, siyempre, wag kayong titingin sa isang issue lang. Kung nagmahal, siyempre, no choice, di ba? Kasi mostly of Filipino is rice eater. So, no choice. Kailangan tayong bibili dahil tayo naman ay mahilig kakain ng rice. Pero alam nyo mga ka-farm, kahit pa mahal yung fresh harvest rice at maging mura lang din yung bigas, simple lang yan. Huwag tayong magdepende na doon kakain sa huwag tayong, kumbaga sa Bisaya pa, dili lang nato na siya maoy gisaligan nga kaunon ang rice. So kinahanglan nga doon na tayo mga option. Like for example, behind me guys, look. See behind me. Let's see. Ano yung nakikita nyo? Bulaklak? Hindi. Yung nakikita nyo siyempre may naputol na saging. Pinutulan ko na yan ay tama at sakto na sa gulang. Tingnan nyo. Mayroong gabi. May sibuyas. At saka nagtatanim ako ng kamote. May kasaba doon sa kabilang farm. At saka may rice. Farming. So, hindi tayo. Kasi alam nyo mga ka-farm, mostly na umiingay sa social media is yung kapwa farmer ko din. Bakit? Kasi alam nyo, hindi nila na mismanage nila yung kanilang mga ka-farm, yung kanilang budget about sa farming. Instead na doon ipapakain nila sa farm, na-divert nila sa ibang na-divert nila sa kanilang ibang project. Or like for example, nag-try siya join sa networking. So, tawag dyan scam. So,
yung instead na doon sana sa farm mo na iso-supply, ipi-finance, napunta pa doon sa maling kamay. So yun lang. Dapat una sa mga farmer is baguhin nyo na ang kanilang mode of transaction. Transaction. Basta hindi ako mahilig magbigay ng mga motivation. Ang akin lang ay sinishare ko kung anong mga trabaho ko dito sa aking farm. Siyempre ngayon ay na-end na lang itong video to ay hindi pa tayo natapos sa sorting. So, yun lang mga ka-farm ha. Siyempre I don't know kung na-motivate ba kayo sa aking sinasabi. Basta yun lang mga ka-farm talaga. Tandaan nyo palagi, ang buhay ay wither lang. Wither lang. So, yun. Dami pa talaga akong kailangang tapusin ngayong araw na to mga ka-farm kasi alam nyo, daming pwedeng itatanim dito. Ito. Ganito lang. O diba, marami na mga ka-farm. O, hindi ko pa natapos, hindi pa ako nangangalahati. Pero tingnan nyo, marami pang pwede ibalik. At saka i-sprout pa din to. Basta ilagay lang to sa kanyang moisture nga requirement para makatutubo yung or sisibol yung kanyang siyempre another planting material. So yun lang ang gagawin nyo mga ka-farm ha. Kasi alam nyo, kapag gagawa tayo ng OHN, pangunang ingredients to mga ka-farm. Yung OHN kasi, isa yan ay ano yan, ang nagkatalasan nagpo-formulate niyan or gumagawa yung mga organic lover. Yung mga organic practitioner. Kasi ako dati ay organic practitioner. Ngayon ako ay nahihirapan. Ngayon ay hindi naman ako chemical lovers, pero ano lang, apply gap lang, good agricultural practices. But marami akong molasses naman, pwede akong gagawa anytime. Tsaka may mga balde. So ipakita ko rin sa iyo, marami pa talaga akong kailangan sa inyo isushow kung paano. Pero direkta lang to, walang edit. Kasi mahirapan ako mag-i-edit dahil wala akong laptop. So, kahit sa cellphone lang, mahirapan ako. Kasi, more on farming talaga ako guys. So, kung ano lang na record ko, yun lang din ang i-upload ko. So, kasi pasensya na kayo sa hindi kayo na masyado nakasabot ba or naintindihan yung mga ano ko. Dahil, hindi na ako gagawa ng mga tawag dyan, caption. Kasi kapag gagawa pa ako, another time naman consuming. Because para sa akin guys, dito sa aking area is time is gold talaga. Iba yung trabaho na nakababad sa init at iba ring trabaho dito sa katulad dito, shaded areas. May ginagawa akong nagsusorting, nagbabaging ng mga seedlings para ma-transfer doon sa ibang pwede na itanim. Yun. Kaya happy lang as being simple. Thank you so much for watching everyone. Have a great day. Keep safe. Bye bye, that's it. Thank you so much.